Maligayang pagbabalik sa tsina, Mr. Lin. Ito ang listahan ng blind date na inihanda ni Mr. Lin para sa iyo. Hindi, nangako lang ako kay Lolo kagabi. Kailangan mong pumili ng isa. Kalimutan mo na. Parehong hindi madali. Para mamanahin ang Lin Group, magtitiis ako ng ilang sandali. Mr. Lin, huwag mo akong ipahiya. Sinabi ng matanda, kung hindi ka na naman makahanap ng boyfriend, lahat tayo ay mapapahamak. Basta lalaki lang, okay. Oh. Shen Lufan. Yung litrato, ano na? Itong lalaki, medyo mahiyain siya. Pasensya na sa pagsabit ng litrato. Nahihiya sa kanya. Sabihin kay Shen Lufan na pumunta at makipag-date sa akin. Si Shen Lufan, gusto ko ring makita kung gaano ka kahiyain. Ito ang bagong balik na babaeng CEO. Muntik na. Mr. Lin, nakikita mo ba? Tingnan mo ulit. Dinukot ni Mr. Lin ang mga mata mo. Dukutin mo. Si Mr. Lin ay napakahigpit. Buti na lang, hindi ako ang nobyo niya. Lolo! Ano ang tawag ni Shen Lufan? Kuya, kailangan mo akong tulungan dito. Kuya, kailangan mo akong iligtas. Pero bigla mo akong hinihiling na tulungan ka sa blind date. Ang sama naman ito. Mas mabuting maghanap ka ng iba. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kuya Lu, mahalin mo ako ulit. Bitawan mo muna. Hindi. Nakalimutan mo ba? Sino kaya ang sumama sa akin sa pag-absent at paglalaro? Ako. Sino naman ang kasama ko? Nagbasa ng kodigo para sa exam na magkasama. Ako rin. Kaya, Pagka-graduate ko ng kolehiyo, naging security guard ako. At ikaw, hinahabol mo ang mga babae sa kumpanya ng tatay mo. hindi naman ako ganon. Kuya Lu, pwede ko bang kunin ito? Uy, ano ba? Nandyan na siya. Kuya Lu, ang galing mo. Kuya, ang kalayaan ko sa natitirang buhay ko ay nakasalalay sa iyo. Sige na. Hindi ikaw. Kung ganoon, karapat-dapat akong maging maling binhi para sa iyo sa natitirang buhay ko. Ikaw ang blind date na ipinakilala ng lolo ko. Ang ganda. Pero bakit parang nakita ko na ito dati? Maupo po kayo. Shen Lufan, tama. Ano po ang pangalan ninyo? Bahala na. Gawin ko siyang mag-isip na hindi ko naaalala ang pangalan niya at hindi ko siya nirerespeto. Bawasan ang impression point. Eto ang card ko. Ano? Ayos lang. Hindi ako napupuot sa mga lalaking matatapang. Mas malakas kaysa sa mga sumasang-ayon. Ang lantad. Hindi ba siya sobrang mahiyain? Bakit siya mukhang walang takot sa lipunan? Lin Muksue. Ang babaeng presidente ng Lin. Kilala mo ako. Hindi. Oo, alam ko. Sa isang setup ng ibang pamilya, nakilala ko ang sarili kong boss. Nag-iisip pa ako ng paraan para tumakas. Kung gayon tayo, Dahil mga matatanda na tayong lahat, sasabihin ko na lang ng diretsyo, marami na akong naging kasintahan. Tiyak na magagalit ka, di ba? ang karanasan ay magandang bagay. Tapos mahilig din akong gumastos ng pera. Gumastos ni Jeter. Magkano ang kaya mong gastusin? Hindi bababa sa 5,000 kada buwan. Ay, maliit lang pala. Nakalimutan ko na CEO siya. Dapat sinabi kong 1.8 million. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Karapat-dapat akong maging mahirap. Bibigyan kita ng 10 beses pagkatapos ng kasal. Talaga? Si. Hindi. Nandito ako. Para magulo. Bakit mo sinasampal ang sarili mo? Binibining Lin. Bigla akong nakaramdam ng init dito. Parang... Paano kung maghanap tayo ng hotel para mag-usap? Gusto mo bang magbukas ng kwarto?
Ang lalaking nag-alok na magbukas ng kwarto nung nagkita pa lang tayo. Hindi mo ito matatanggap. Diba? Magandang plano. Sa sikat ng araw, ang ganda ng babaeng CEO. Hindi mo naman talaga gustong mag-check-in kasama ko, di ba? Miss, pakikuha ang inyong room card. Naku, bihira ba siyang mag-check-in? Paano kung mahawaan siya ng sakit? Tara na, mahal ko. Sandali. Tigilan mo na yung iniisip mo. Masyado ba tayong nagmamadali? Hindi mo ba sinabing gusto mong mag-usap sa hotel? E di hindi ko inaasahan na pumayag ka. Kumusta? Lufan, nasaan ka? Nagpapagala-gala sa oras ng trabaho? Ayoko na, di ba? Supervisor, naka-leave ako. Iniling ko ba sa'yo na mag-leave? Bumalik ka sa akin ngayon? Miss Lin, may problema sa kumpanya ko. Mauna na ako. Ikaw. Ito ang security certificate ng kumpanya. Hinahangaan ko talaga itong old six. Kaya pala, pinabalik ako sa kumpanya para mag-mop ng sahig. Security guard ako, hindi tagalinis. Sandali lang. Anong problema mo? Hindi ba sinabi kong maghintay ka? Hindi masyadong maayos ang tenga ko. Hindi ko narinig. Ang laki at lakas mo, boses clip pala. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Baka hindi niya ako nakilala, di ba? Anong palapag ka? Ika-10 palapag. Boses mo? Ika-10 palapag. Salamat. Kakaiba, parang nakita ko na siya sa ibang lugar. Tulong. Bakit pumapasok ang gago na ito? Anong pagkakataon, Mr. Lin? Naalala ko nag-blind date ka, di ba? Bumalik lang pansamantala. Ganun ba? Hoy, Xiaolu, bakit ka nandito? Nilinis na ba ang palapag ng kumpanya? Malapit na. Malapit na. Anong problema sa boses mo? Bakit naging parang clip? Medyo pagod. Namamaga. Pasensya na. Mr. Lin, pasensya na kay Lufan. Nagmamadali ka bang mag-reincarnate? Lufan, empleyado siya ng security department mo. Bago lang. Isang mabahong tao. See ya. Lufan, bakit nasa iyo ang security certificate niya? Yung litrato niya sa itaas, Baka nawala. Pabibigyan ko siyang magpa-replace mamaya. pagkatapos niya, pumunta siya sa opisina para hanapin ako. See, Mr. Lin? Pumasok. Mr. Lin, may kinalaman ka sa akin. Nawala mo itong security pass. Putsik. Sinabi ko ba kung bakit hindi ko ito mahanap? Oo, nawala ko. Uy, salamat Mr. Lin. Paano nangyari na nasa iba ang security card mo? Uminom, kasama ng mga kaibigan 2 araw, ang nakalipas. Maling damit ang nasuot. Kaya pala siya pala ay kaibigan ni Shen Mengfan. Sa kabutihang palad, maswerte ako na wala ang litrato. Salamat Mr. Lin. Salamat Mr. Lin. Bakit pakiramdam ko nakita ko na siya sa isang lugar? Ang tunog ng clip na ito ay kakaiba rin. Tigil. Anong problema Mr. Lin? May iba ka pang gagawin. Tanggalin ang maskara. Tanggalin mo ang maskara. Mahirap para sa kanya. Nalaman niya na nagkunwari akong blind date niya. Hindi ka maglalakas loob. Walang dapat katakutan. Kamakailan lang, may sipon ako. Natatakot ako na mahawaan si Jilin kung tatanggalin ang maskara. E di hindi ako makakahawa kung lalayo ako. Tanggalin mo na ang maskara ngayon. Titingin lang ako. Paano natin ito gagawin? Kung makita niya na nagkunwari akong si Shen Lufan at nag-blind date sa kanya, tiyak na papatayin ako. Kunin mo para sa akin. Magandang pagkakataon.
Nasaan ang tao? Itong si Lufan ay tiyak na may itinatago sa akin. Ito ay hindi na magtatagal na maitatago kay Jilin. Bilisan mo at humanap ng bahay. Xiaoya, bakit ka nandito? Kaarawan mo ba ngayon? Bibigyan kita ng 2 tiket sa sinehan. Kaya kailan natin ito panonoorin? Sa mga pelikula, syempre, dapat kasama ang girlfriend. Abala ako. Paano kita sasamahan? Ah, oo. Pero pupunta ako sa bodega para maglipat ng gamit mamaya. Paano kung tulungan mo akong maglipat at sasamahan kita? Kailangan iyon. Lufan, mag-ingat ka. Ang mga ito ay mahal. Hoy! Lufan, Sino ang malakas? G, Lin, ayos ka lang ba? Tumigil ka. Tapos na. Lumingon ka sa akin. Lumingon ka. Lufan, Paumanhin, Mr. Lin. baliw ka ba? Bunggo lang sa tao at humingi ng tawad. Bakit ka tumatakbo? Gusto ko ring humingi ng tawad. Hindi ka ba natatakot na makilala ka? Okay lang bang bawas ng 1 oras sa sweldo mo? Okay lang. Ikaw, boses mo? Nagtakbo ka lang ng 800 metro. Ang sipon ay malamang gagaling na. Bakit ang kakaiba ng tunog noon? Ano ang problema, Mr. Lin? Ikaw at si Shen Lufan ay magkaibigan, di ba? Gawin mo akong pabor, yayain mo siya ngayong gabi. May kailangan akong gawin sa kanya. Mr. Lin, manonood ako ng sine kasama ang mga kaibigan ko ngayong gabi. Paano sa ibang araw? Hindi ko alam kung bakit ako sinaktan ng isang tao. Parang 1,000,000 pisong sakit. Milyon-milyon ka. Ako, si Lufan, ang tumulong dito. Milyon-milyon ang halaga para makilala si Lin Moxue. Bakit hindi sumasagot sa telepono si Shen Lufan? Saan nakaupo ang mga tao? Mayroon ka bang 2 cellphone? Kaya tinawagan kita at hindi ka sumagot. Ano ang ginagawa mo? Mas maginhawa pa ring mag-unlock gamit ang mukha. Pakibalik ang telepono ko. Bakit ka nag-aalala? Itatabi ko rin ang telepono mo. Numero lang ng telepono ko. Ikakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Hindi mo maiwasang malaman ang contact info ng kabilang partido, di ba? Miss Lin, mukhang nagkamali ka ng intindi. Wala akong balak na pakasalan ka. Kung gayon, bakit mo gustong magbukas ng kuwarto kasama ako? Ako iyon. Dahil ikaw ay walang kwenta. Hindi ako. Kaya ko itong tamaan gamit ito. Saan ka pupunta? Banyo. ringtone ng cellphone ni Lufan. Nandito na siya. Miss Lin, Dapat na umalis si Suya. Anong nangyayari? Bakit nag-uusap pa sila? Sir, paano kita matutulungan? mauna na ako. Nanood ng pelikula. Paalam. Paalam. Iyon ay, Si Suya iyan, empleyado ng kumpanya ko. Mag-hello ka. ang saya ng usapan nyo. Binanggit mo ba ako? Oo, sabi niya ang ringtone mo. Parang kaibigan niya. Kaya nag-usap kami sandali. Iyon lang. Tama. Buti na lang, maswerte ako. Lufan, nasaan ka? Magsisimula na ang pelikula. Agad-agad. Miss Lin, may iba pa akong gagawin. Kailangan ko munang bumalik. Ikaw.
Bahala na. Pag-usapan na lang natin ang pagkuha ng certificate mamaya. Huli sa unang pelikula ng magkasama. Siguradong pagagalitan ako ni Suya. Ikaw ba iyan? Sumakay ka, ihahatid kita. Salamat. Pasok ka. May gusto ba siyang tao? Suya, nandito na ako. Pasensya na. Anong sitwasyon dito? Anong problema mo? Blind ka ba? Hindi ko nakita ang sasakyan sa harap. Pasensya na po, sir. Nawala ako sa focus. Pasensya, ako. Tigil. Lilinisan kita mamaya. Itong babae, pasensya na talaga. Kaarawan ng kaibigan ko ngayon. Nagmamadali. Aksidenteng nasagi ang sasakyan mo. Ah, tama. Ito ang card ko. Shen Group Shen Lufan. Tama. May kailangan bang ayusin pagkatapos niyon? Tawagan mo ako kahit kailan. Ikaw si Shen Lufan. Sige? Sino iyong nasa sinehan kanina? Si Mr. Xiaoshen. Dapat tayong mag-usap ng maayos. Hoy, Miss Lin. Pasensya? Sino ang peking Shen Lufan na iyon? Mahal ko si Lufan. Hindi ko siya maaring ipagkanulo bilang isang kapatid. Si Hindi ko talaga alam kung sino siya. Nahanap ko siya sa pamamagitan ng recruitment software. Saan siya nakatira? Hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Hoy Mr. Shen, ang anak mo. Oh, tita. Hindi na kailangan. Paano sasabihin ang maliit na bagay na ito? Nasaan ang tatay ko? Dahil gusto ni Mr. Shen na pumunta ng pribado. Saka mo siya ayain para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Miss Lin. Ang ibig niyang sabihin. Yung nakipag-blind date para sa iyo. Yung sinungaling na muntik ng pakasalan ako. Iyan. Paalam, Suya. Kita-kits. Kut unang extra. Kumusta, Kuya Lu? Nasaan niyon? Kakalabas ko lang matapos manood ng sine kasama si Suya. Hindi. Nakipag-break siya sa ex-boyfriend niya. Hoy, Lufan. Lagi kanyang tinatrato na parang aso? Binibigyan mo na naman siya ng papel bilang extra? May sasabihin, pwedeng magbaba na. Hindi. Kumusta? Kahit anong paraan ang gamitin mo para paayain niya ako. Miss Lin. Mukhang kailangan ko siyang akitin. Kuya Lu. Lufan, gumising ka, Lufan. Lufan. Gising ka na? Bakit ka pumunta sa bahay ko ng maaga? Hindi ba kahapon ko ipinagdiwang ang birthday mo kasama ka? Dude, babawi ako sa iyo ngayon. Dalhin ka namin para mag-relax. Mag-relax. Ito. At huwag mong gawin ito. Isa para sa bawat isa. Si Umorder ka ng sobra. Kaya mo bang ubusin? Uy, ayos lang. Magpapakawala si Lu at kakain ngayon. Ito ang kanin ng bitay. Bakit palagi kang nakatingin sa cellphone mo? Darating siya dyan agad. Sino siya? Lin Muksue. Lin Muksue. Huwag kang umalis, Lu. Kung aalis ka, mamamatay ako. Bitawan mo. Wala akong kapatid na katulad mo. Lu. Kumalma ka. Huwag kang mag-alala. Lu, ikaw ang pinakamabuti kong kapatid sa buhay ni Shen Lufan. Huwag kang aalis. Eto na naman. Lu, napilitan din ako at ayaw mong malaman ni Lin Muksue. Ikaw ba ay empleyado ng Lin's Group? Ano ang gusto mong gawin ko? Lu, makinig ka sa akin. Ikaw muna. Lu, nandito na siya. Lu, Shen Lufan, gago ka.
Salamat. Walang anuman. Bakit parang pamilyar iyon? Kumusta ulit? Magnanakaw ng puso. Kumusta ulit? Magnanakaw ka ng puso. Nakakaawa. Nakakaawa. Patay na ako. Kuya, ang baho mo. Gusto mo bang humiga sa lupa? Nakababatang kapatid. Tumayo ka na. May masamang sasabihin ako sa iyo. Masiyahan ka. May sinabi akong masama. Mas mabuting tumawag ako ng 120. Magkano ba? Narinig ko lang na parang 15 maliit na tasa at 30 malaki. Sino ang nag-utos sa iyo na magpakulo ng tubig? Ibig kong sabihin, magkano ang singil mo? Makipag-blind date ka para kay Shen Lufan. 100,000. 1 milyon. Isang pagkain. Gusto mo lang ng simpleng pagkain? Si Shen Lufan ay nagsinungaling sa aking damdamin. Pirmahan mo para sa akin. Ano ito? Kontrata ng trabaho. Kukunin kita simula ngayon. Magkunwari kang nobyo ko. Bigyan kita ng 100,000 bawat buwan. Ang dami. Ang mga tuntunin ng kontrata ay mas komplikado. Kung lalabag ka sa isa sa mga ito, doble ang bayad. Babayaran kita ng lahat ng pera. Pwede bang hindi ako pumirma? Si. Pumunta ka sa Anti-Fraud Center at sabihin mo iyon. Anyway, pagkatapos ng 5 o 6 na taon sa bilangguan, lalabas ka rin. Hoy! Hindi. Pipirmahan ko. Okay? Hindi ko pwedeng malaman niya na empleyado ako ng kanyang kumpanya. Gumawa tayo ng peking pangalan. Bakit pamilyar ang pangalang Luchen? Hindi niya mahahalata na peke ang pangalan, di ba? Kumusta? Pupunta na ako agad. Ubarin mo siya para sa akin. Anong ginagawa mo? Buti na lang, magpapalit lang ako ng damit. Akala ko may binabalak siya laban sa akin. Malapit nang dumating si Lolo. Alam mo kung ano ang sasabihin. Magaling ako dyan. Basta, magaling ako sa pag-arte. Lolo, Ikaw ang nobyo na sinabi ni Xiao Shui? Magandang araw po, Lolo. Ang pangalan ko ay Luchen. Umupo ka. Sabi ni Xiao Shui, nag-aral ka dati sa UK? Saka ko tatanungin kung saan kayo nagkakilala. Cambridge. London, Cambridge. Nagkakilala kami mula London. Nagkaroon ng relasyon sa Cambridge. Oo, totoo yan. At saan ang unang date ninyo? Edinburgh, Big Ben. Okay. Ibig sabihin, napuntahan na namin pareho. Ah, Lolo, nakita mo na rin ang taong ito. Sasamahan ko muna siya pa uwi. Babalik kami sa ibang araw. anong nagmamadali? Kumain muna kayo. At bilang nakatatanda, kailangan kong magbigay ng regalo sa pagpupulong, di ba? At isang regalo sa pagbati. Hintayin mo akong kunin para sa iyo. Lolo, okay ka lang. Lolo, okay ka lang. Ang high blood ay dati ng problema. Lolo, nag-aral ako ng masahe dati. Bakit hindi ko subukan sa'yo? Masahe. Kumusta ang pakiramdam ni Lolo? Komportable. Mas lakasan pa sa kaliwa. Medyo mas mabigat. Parang hindi naman siya walang magawa. Ang daldal ng lolo natin. Muntik na akong mahuli kumain kanina. Kung takot ka, subukan mo akong mahalin ng tunay. Hindi pwede. May magandang babaeng umiibig sa akin. Ganoon pala. Sa totoo lang, nakalimutan kong sabihin sa'yo. May butas sa likod ng pantalon mo. Ano ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kumusta?
supervisor. Susuriin ng kumpanya ang trabaho ng mga bagong empleyado bukas. Tandaang isumite ang debriefing report. Kanino ko ito ibibigay? Siyempre kay Mr. Lin. Dapat ba akong mag-resign ng kusa? Susunod, Lufan. Nariyan ba si Lufan? Nandito ako. Bakit ang bagal? Bahala na. Sige na. Hi, empleyado ako ng seguridad. Bagong hire ng kumpanya. Ako, si Lu Fan. Paano ko naaalala na dati kang Krypton? Si. Eh di hindi ka magpapakita para magulat. Tanggalin mo ang maskara. Hindi kita marinig ng malinaw. Maskara, anong gagawin? Mamamatay na ako. Hindi naman pangit. Nakakahiya ka. Itaas mo ang ulo mo. Ang departamento ng seguridad mo ang mukha ng buong kumpanya. Ikaw. Ang mukha mo. Nagkakaroon ako ng allergy sa seafood kamakailan. Kaya takpan mo ng maskara. Imposible yan. Ayos naman kaninang umaga. Sige, umuwi ka muna. Bibigyan kita ng ilang araw na pahinga. Bumalik ka sa trabaho kapag okay ka na. Salamat, Mr. Lin. Lintik, ang babae marunong pumasok buong araw. Paano mo mapapanatili ang puso ng lalaki ng ganito? Eh di hindi ako pwedeng tumigil sa trabaho, di ba? Lolo, ako ang panganay na anak na babae ng angkan nating Lin. Kailangan mong maging halimbawa. Ikaw, Bakit parang pamilyar ito? napakalaki ng grupo ni Lin. Paano kung magpahinga ka paminsan-minsan? Xiaolu, ang bait ng batang iyon, kailangan mong panghawakan iyon para sa akin. Oo. Tatawagan ko siya ngayon para i-massage ka. Sige. Pwedeng mag-date kayo. Huwag mo akong isama. Pupunta ako sa banyo. Hintayin mo ako sa front desk. Bubuksan ng gwardiya sa loob ang pinto. Medyo kinakabahan ako. Ano ang gagawin? Wala akong suot na maskara ngayon. Sobrang sakit. Paano nakahanap ng ganoong tao ang kumpanya? Papauwiin kita ni Mo Shue mamaya. Aray. Buti na lang, hindi ito natagpuan. Ano ang ikinasasaya mo? Promosyon at pagtaas ng sweldo. Hindi. Tatanungin kita ng isang bagay. Sabihin mo, Hindi ko lang alam kung sinong security guard iyon noong araw na iyon. Ilock ang chairman sa labas ng banyo. Muntik nang hilahin ng matanda ang kanyang bulsa ng pantalon. Alam mo ba ito? umalis ka dito. Sino ang matapang? Iyon ay... Pasensya na. Suya, may tawag ako. Anong problema? Hindi ba okay ang chat sa WeChat? Ipadala mo sa akin ang address mo. Susunduin kita mamayang gabi. Si Lolo kasi, nakasalubong ko lang. Hindi maganda iyon. Kumuha ng litrato ng date, ayos lang na lagi mo siyang lokohin ng mga ganoong salita. Hindi. Anong nangyari sa WeChat? Mauna muna ang chat sa WeChat. Mayroon kang iniibig. Paano naman nangyari iyon? Tama. Sinabi mo lang ang chairman. Oo. Hindi ba muntik nang hilahin ng chairman ang kanyang bulsa ng pantalon nung siya ay nasaktan? Ipinadala ni Supervisor Sun ang monitoring kay Mr. Lin. Sinabi ni Mr. Lin na siya mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na ito. At surveillance. Bakit ka excited na excited? Oh, naalala ko lang bigla ang isang bagay, nakataya ang buhay ng tao. Uuwi muna ako. Nakataya ang buhay. Mas maiinis ka pa ba kaysa sa chairman na hinihila ang kanyang bulsa ng pantalon? Bakit hindi mo mahanap? Dadalhin ko ang file mamaya. Si Mr. Lin. Bakit nandito na naman siya? Aray, bakit ang hirap ng buhay ko? Hindi ko alam kung sinong security guard ang pumatay kay Qiandao. Muntik nang hilahin ng lolo ko ang kanyang pantalon. Siya ay nabuhay ng 70 taon. Hindi pa siya gaanong napahiya. Sinong birhen ang makakatagal?
Bakit ba hindi mapakali ang mga paa ng magandang babaeng ito? Nakita mo ba ang surveillance ng security department? Medyo malambot, pero sa laki, malamang na si Lufan iyon. Sige, ikaw si Lufan. Tapos na. Tapos na. Ngayon, mamamatay na ako. Hoy, galit pa rin ang matanda. Papunta na sa kumpanya. Hindi, Lolo. Hindi ba kita pinayagan pumunta sa banyo? Bakit ang sama ng loob mo? Nasaan ang gumawa kay Lufan? Ibigay mo siya sa akin. Kalimutan mo na, Lolo. Hindi sinasadya. Saka, sino ba nag-utos sa'yo na nakawin lahat ng ice candy sa refrigerator? Ikaw, patay na babae, nagsasalita ka para sa mga tagalabas? Ay, hindi na marami ang gustong pumasok sa trabaho, kahit may sakit, at si Lufan ay may magandang reputasyon sa kumpanya. Medyo gusto ko siya. Lumalabas na si Lin Muxue ay may magandang impresyon sa akin. Kaya hindi totoo na nagsinungaling ako sa kanya. Bahala ka kung gusto mo, pero hindi ko gusto. Walang pinag-aralan at bastos. Ano ulit ang pangalan? Lucien ba ang pangalan mo? Oo, malayo sa Lucien. Ang apelyido ni Mingming ay Lu. Bakit ang laki ng agwat? Tulong, itong mga lolo't lola. Alam mo, ako si Lufan ay si Lucien. Si Lucien ay si Lufan. Bakit hindi mo ako patayin? Sakit ng tiyan. Dalhin mo ako sa banyo agad. Panginoon, dahan-dahan. Master, huwag mong hilahin iyan. Natatakot ako. Mauubos na ang oras mo. Whoops, bilisan mo. O kaya magtapat ako at baka maging maawain. Baka hindi naman ganoon kaseryoso. Kumusta? Kumusta? Ako. Ginoong Lin, may kailangan ka ba sa akin? Hindi ako ang boss mo. Tawagin mo na lang akong Xiao Oxway. Tama. Nakalimutan mo na ito ay numero ni Lucien, di ba? Tungkol saan? Hindi, first. Xiao Xue. Nasa baba ako ng bahay mo. Bumaba ka muna. Inutusan ako ni Lolo na dalhan ka ng isang bagay. Sa baba. Ano? Kumakain ako kanina. Hindi rin ako matagal na naghintay. Ginseng ng sungay ng USA. Paano naging tonic ang wolfberry at lahat ito ay malalaking supplements? Pumunta si Lolo sa ospital ngayon. Nagdala sa iyo ng supplements. Okay ba ang tiyan niya? Paano mo nalaman? Lolo, hindi maganda ang tiyan niya. Hoy! Narinig ko iyan! Kumain lang ng hindi maganda, alagaan mo na lang ng ilang araw. Babalik na ako. Pasalamatan mo si Lolo para sa akin. Uy, sandali. Ano iyon? Nagkataon na libre ako ngayong gabi. Xiao Xue. Hindi dapat. Sumama ka sa akin. Kumuha din tayo ng litrato para sa date. Uy, dahan-dahan. Xiao Xue, makinig ka sa akin. Dahan-dahan. Hindi ba ito iyon? Maligayang pagdating, Miss Lin. Kilala ka ba niya? Siyempre, akin ang lahat ng mall dito. Lahat. Alin ang gusto bilhin ni Miss Lin? Hanapin ang mga style na ito at subukan. Okay, walang problema. Para sa akin, nag-special trip pa siya para isama ako sa pagbili ng damit. Kumikilos lang. Kailangan mo bang maging seryoso? Wala akong problema. Magpanggap. Talagang ginagawa. Ginoo, andito po ang silid sukatan. Oh, darating na. Ang lalaking ito ay parang lahat ng boring na lalaki na nakilala ko dati. Talagang iba. Oo, ayos lang.
Tingnan mo ang iba. Sa wakas ay gwapo. Okay ka lang ba? Mukhang nasa magandang pangangatawan ka. Di hindi sayang ang sports school ko. Atleta ka pala. Pahiram lang ng venue nila para mag-exercise. Miss Lynn, alin po ang gusto ninyo? Suotin mo ito sa kanya. At lahat ng sinuot niya ay balutin. Kabuang 888,000. Napakamahal para sa akin. Ang buwanang sweldo ko ay 3,000. Sa tingin ko, hindi ko ito maiipon sa buong buhay ko. Credit. O kalimutan na lang. Hindi mo ba gusto? Pangunahin. Wala akong pera para bayaran ka. Hindi na kailangang bayaran. Yon. BP. Beep. Ang laki naman ng laro. Hindi naman talaga siya interesado sa akin, di ba? Kumusta? Lufan, nawala ko ang computer ko sa trabaho. Pwede mo ba akong tulungang kunin? Kapag libre ka pagkatapos ng trabaho? Hindi. Salamat. Hindi ako nagtatrabaho ngayon. Computer. Dapat andito ang computer, di ba? Magkaibigan lang kami ni Suya. Sino ang pumapasok sa kumpanya ng ganito kahuli? Sino ang nasaan? Talagang pabalik-balik itong si Lin Muxue. Iyan si Lufan. Hindi ba sinabi niyang umuwi ako? Xiaoya, nandito ako sa sinabi mo. Padala sa iyo ng computer. Okay. Ito ang wallet ni Lufan. Baka may mga sikreto doon. Lufan, Iyan si Suya. Ibibigay ni Xiaoya ang computer. salamat. Napakabait mo. Ito ang sertipiko ng seguridad ng kumpanya. Lufan, patay ka na. Kumusta, Xiao Shui? Oy, oy, oy. Kalimutan mo na. Huwag na nating pag-usapan. Kakaiba. Bakit hindi ka nagsasalita? Talaga naman siya iyon. Lufan, Baguhan. Gago ka lang. Pipirma ako. ang mukha mo. May allergy ako sa seafood kamakailan, kaya tinakpan ko ng maskara.
Lufan, gago ka. Ang lakas ng loob mong magsinungaling ng sunod-sunod. Apo, Anong tawag mo sa akin? supervisor. Sa iyo ba itong pitaka? Pinulot ko ito sa may pintuan. Hindi mo alam kung paano mag-ayos ng gamit mo. Nawala. Salamat, supervisor. Ito ang lahat ng gamit ko. Maraming salamat. Uy, dala ko ba ang pitaka ko ngayong lumabas ako? Paano ito nahulog mula sa pinto? Saan ang kumpanya mo? Sabay tayo kumain ng tanghalian mamaya. Bakit bigla niya itong tinanong? Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa amo mo, hindi kita mapapatay. Pasensya na, medyo busy lang ako kanina. Late ka ba? Anong ginagawa ng kumpanya mo? Well, ang kumpanya ko ay isang napaka-ordinaryong maliit na kumpanya. Nagbebenta ka ng plato, chopstick, napkin at iba pa. Ang dami mong negosyo. Siye. Iyan ang tinawag mo ako dito para itanong. Kaya naisip ko ito. Parang wala akong masyadong alam tungkol sa'yo. Kaya gusto kong mas makilala ka pa. Mas malalim. Hindi mo kailangang maging sobrang magalang. Hindi naman tayo totoong mag-asawa. Tama ka. Sige, umuwi ka na. Uy. Hindi ba't niyaya mo akong kumain ng hapunan? Sinadya mo bang guluhin ako? Assistant Yang, ipaalam sa kagawaran ng seguridad na ang oras ng pulong sa silid pulungan ay magiging bakante sa ilang sandali. 1:00 ng hapon. Saan ang kumpanya mo at gusto mo bang ihatid kita? Oh. Wala nang iba. Sasakay na lang ako ng bus number 11 pa uwi. Unti-unti, kahit tumakbo ako hanggang mamatay, mahihirapan akong makahabol. Patay na flag. Ang palabas ay nagsimula pa lang. Narito na tayo. Parang mawawala na ako ng binti. Then, Ito ay mainam na tsaa. Pampaganda ng mukha. Subukan mo. Direk, si Sun ang namamahala sa mga tauhan ng security department ninyo. Masyado ba talagang maluwag yan? Hindi naman ganito si Mr. Lin dati. Ito. Isang exception lang ito. Sabihin mo sa akin ang ginawa mo. actually, ako, Yun. biglang dumalaw sa akin ang nobya ko. Kaya ako nahuli. Sino ang nobya mo? Sinabi ko na sa'yo dati. Bawal dalhin ang personal na damdamin sa trabaho. Si Mr. Lin ang nagturo ng leksyon. Bumalik ka at sumulat ng review. Ibigay mo sa opisina ko bago matapos ang trabaho. Sa kabutihang palad, maswerte, ako. Pero hindi ito paraan upang itago ito palagi. Mr. Lin, tinanong ka ng chairperson. Kailan ka libre para dalhin si Mr. Lu sa bahay para sa hapunan? Pumunta ka at sabihin kay Lolo na nakipag-break na ako sa kanya. Bakit biglaan? Hindi mo pa ba nakita?
Ang Mr. Lu na sinasabi ni Lolo ay si Lufan. Ano? Totoo ba ang balita? Talaga, sigurado. Si Lu Chen ay si Lufan. Si Lufan ay si Lu Chen. Ano ang gagawin mo? Gusto kong dahan-dahanin. Unti-unti ipakita sa kanya ang halaga ng panloloko sa kanyang boss. Tamang-tama. Pagpalain mo ang iyong sarili, sir. Anong ibig sabihin yan? Bakit parang hinahatid mo ako? Lufan, Mr. Lin, ito ang aking review book. Tingnan po. maganda ba ang sulat? Parang kamukha ng sulat ng kaibigan ko. Paano naman? Magsulat muli. Bakit naman? Dahil ang sulat mo ay katulad ng sa isa kong kaaway. Ako, siya. May opinyon ka ba? Bakit ang galing ng memorya niya? Dapat alam ko na nung pinirmahan ko, hindi dapat naging seryoso. Review book ni Mr. Lin. Magsulat muli. Mr. Lin, Magsulat muli. Sabihin mo, anong kina-excite mo? Magsulat muli. Hindi, sir. Ganyan ba katakot ang babaeng ito? Magsulat muli. Xiao Lufan. Gising na. Magsulat muli. tigil. May bagay. Mr. Lin, pwedeng sabihin ni Mr. Lin sa akin ng eksakto kung paano isulat ito. Siyempre nagsusulat ako hanggang sa masiyahan ako. Karapat-dapat ko yon, nagsinungaling ako. Hindi dapat ako nangako kay Shen Lufan tungkol sa aso. Bulag na date kasama ang boss. Lolo, hindi mo kailangang kumain. Sundan mo ako. Tigilan mo na ang kalokohan. Nawala mo ang manugang ko. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Lin Maxway, nakikinig ka ba sa akin? Lolo, pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng hapunan?
Ayos ka lang ba? Narinig ko na si Mr. Lin ay naghahanap ng gulo sa iyo kamakailan. Yung si Lin Jiapi. Akala ko dati siya ay mabuting amo. Ano ang maipaghahain ko sa inyong dalawa? Kukuha kami ng 2 wagyu mula sa Australia, pakiusap. Pasensya na sa inyong dalawa. Ang wagyu sa tindahan ay naubos lang. Ang coincidence, Coincidence lang. Nakita mo, yung 2 customer nakakapapost order lang? Talagang makitid ang daan para sa mga kaaway. Talagang makitid na daan para sa mga kaaway. anong problema mo? Bakit ang putla mo? Bakit hindi tayo magpalit? Bakit naman? Dahil ang pamilyang ito ay sawa na sa pagkain. Tara, magpalit na tayo. Mabaho kang kuya. Ginagastos ang sweldo ko sa pakikipag-date sa ibang babae. Steak. Ang steak ay bulok na. Mas mabuti pa kaysa sa bulok na puso. Sumpaing ka, Lufan, hindi kita mapapatawad. Sinuri ko ang relasyon ni na Lufan at Suya. Sila ay magkaklase noong kolehiyo. Magkasama kaming lumaki. Kaya naging napakalapit ng relasyon nila. Heto na, Narinig ko rin. Kababalita ko lang. Si Lufan. Siya ay may crush palagi kay Suya. Pero dahil may nobyo si Suya, kaya hindi sila nagkatuluyan. mga manloloko sa relasyon. At hindi naman talaga iyon 2 timer. Hindi mo naiintindihan. Mahirap talaga para sa akin na maintindihan ang magulong laro mo. Kay Lufan, hintayin mo ako. Ibig mong sabihin ay maging nobyo mo ako sa anniversary ng kumpanya mo? Tama, lahat ng empleyado ng kumpanya ay sasali ngayong Sabado. Alam mo ba? Pupunta ako sa kasal ng kaibigan ko ngayong Sabado. Siguro hindi. Ibibigay mo sa akin ang imbitasyon. Papadalhan kita ng tao para magbigay ng regalo at humingi ng paumanhin dahil hindi makadalo sa kasal. Bakit wala kang imbitasyon? Bigla kong naalala. Sa susunod na Sabado ang kasal. Kailangan kong sunduin ang pamangkin ko sa review school ngayong Sabado. Isang klase lang. Umuwi ka at bigyan siya ng magandang makeup class. Sa totoo lang, ang kapaligiran ng kumpanya namin ay hindi masyadong maganda kamakailan. Ang kapaligiran ng kumpanya ay tumutukoy sa Ang kumpanya namin ay hindi masyadong kumikita sa nakaraang 2 buwan, ang kumpanya. Malapit na itong magsara. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para mag-overtime. Peste, naglakas loob ka na sumpain ang kumpanya ko na mabangkarote. Hindi ko alam. Lumalabas na ang kumpanya mo ay nasa ganoong kahirapan. Pasensya na. Okay lang. Kailangan mo. Kung gayon, magbayad ka ng liquidated damages. Ginoong Lu, ayon sa Artikulo 101 ng Kasunduan, wala ka sa panahon ng kontrata tuparin ang iyong mga obligasyon bilang nobyo. Kung gayon, dapat doblehin ang kabayaran para kay Ginoong Lin, lahat ng gastos sa iyo. Magkano? 4.07 million. 4 million. Bibigyan kita ng 0.4 milyon. Hindi ba ito papatay sa akin? Ano ba akala ko nangyari? Wala ka bang 4 million? Ililipat ko sa'yo ngayon din. O mamatay si Lufan. O mamatay ka. Mas mabuting isipin mo ito. Sino? Hindi kapatid, bilisan mo at maglipat ng pera. Sagipin mo ako. Anong kapatid, May, iba akong gagawin sa kumpanya ko? Mauna na ako. Hindi ikaw. Sinira mo ang buhay ko.
Paano mo nabawi ang pera? Ako. Cash o credit card? O baka, Ano yon? ipagpatuloy mo ang pagbebenta. Kung wala kang ambisyon, wala kang ambisyon. Sino ang gumawa sa akin na hindi makabayad ng multa? Sabay tayong pumasok. Masyadong masigla ang anibersaryo ng iyong kumpanya, di ba? Siyempre, ang Lins ay isa rin sa nangungunang 3 kumpanya sa bansa. Mr. Lin, bakit ka maaga ngayon dito? Director Sun, Ito ang iyong bagong boyfriend. ang pangalan niya ay Luchen. Kumusta, Lutzen? Bakit ang mahiyain mo? Mag-hello ka. Kumusta? Bakit parang pamilyar ito? Anong klaseng boyfriend ang hinahanap ni Ginoong Lin? Ang mahiyain. Medyo masaya. Director Sun, napili na ba ang pinakamahusay na empleyado ng taon? Lumabas na ang seleksyon, Mr. Lin. Hindi ko inaasahan na si Lufan, ang gago. Siya ang nanalo ng award. Ako ang nanalo ng award. Pumunta ka at tawagan siya. Nakita mo ba siya? Okay, Mr. Lin. Malaki ba ang award ng pinakamahusay na empleyado ng iyong kumpanya? Siyempre, hindi lang bonus na 100,000 yuan. At ito ay sa harap ng lahat ng empleyado. Tatanggapin ang award mula sa presidente ng personal. Ang presidente mismo. Iyan ay hindi. Diyos ko! Paano natin gagawin to? Ako. Oy. Tumigil ka na lang. Gawin na natin. Xiaolu, Sino? si Xiaoshu ang nagdala sa iyo rito, di ba? Sabi ko na nga ba, ayaw ng babaeng iyan makipaghiwalay. Makipaghiwalay? Anong makipaghiwalay? Wala. Tara, pumasok tayo at uminom ng masarap. Bakit ba ako malas? Ang kasinungalingan ay nangangailangan ng libong dahilan. Diyos ko, hindi ko talaga kayang mag-imbento. Xiaolu, may oras ako ngayong weekend. Sama ka sa lolo mag-golf. Dapat natutunan mo iyan nung nag-aral ka sa ibang bansa, di ba? Ako at si Snowy, madalas kaming maglaro ng golf. Talaga? Naalala kita. Ayoko ng ganitong outdoor na pampubliko. Ang daldal mo, Magsisimula na ang seremonya ng parangal ni Mr. Lin. Pero si Lufan, parang hindi pa dumarating. Lufan, Yung nag-lock sa akin sa labas ng banyo noong nakaraan. Siya iyon. Hindi lang kulang sa kalidad at wala talagang sense ng oras. baka nakarating na sila. Ayaw ko lang pumunta. Baka dumating na sila. Ayaw ko lang pumunta. Lolo, pupunta ako sa banyo. Masama ang tiyan ko. Ang mga tamad ay maraming dumi at ihi. Ang mga lalaki ay mas maraming dumi at ihi. Hayaan mo siya. Kailangang palitan agad ang uniforme ng seguridad. Ano? Pasensya na, okay lang. Oh, Lufan, bakit ang formal ng suot mo? Mali ang tao. Maling tao. Hoy, bakit mali ang tao? Mag-uumpisa na ang seremonya ng parangal. Sumama ka sa akin. Hindi. Hindi ako sasama. 100,000 na bonus. Huwag mo sa akin ibigay. Magpalit ka muna ng damit. Ano bang ginagawa ng batang si Lufan? Hindi sumasagot sa telepono. Director Sun, nakita ko si Lufan. Punong supervisor. Alam mo bang dapat kang pumunta? Bilisan mo, matagal ka nang hinihintay ni Mr. Lin. Buisit kang Lufan. Makikita ko kung paano mo ipapaliwanag iyon sa lolo ko mamaya. Ako ang supervisor? Ako? Ano ako? Bastardo.
Bilisan mo at ipaglaban ang mukha ng Departamento ng Seguridad natin. Mr. Lin, Lumalabas na si Lu Chen ay si Lu Fan. Oh, Diyos ko. Lumabas na si Lu Chen ay si Lu Fan. Diyos ko. Ano? Siya ang Lufan na nagpahila sa akin ng pantalon. Eksakto. Palayasin na ang sinungaling na ito. hindi Ji Lin. Alam kong nagkamali ako. Ji Lin. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Lumabas na mahina pala si Xiaolu sa alak. Ilang inumin lang, lasing na ako. Ayaw, ayaw. Ang mabahong batang ito, hindi niya akalain na sasaktan ko siya, di ba? Handa na ang seremonya ng parangal ni Jilin. Kanselahin muna. Siya, Lolo, hayaan mo munang ihatid ko siya. Mag-ingat ka. Ji Lin. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Mali ka. Hindi ka dapat nagsinungaling sa akin simula pa lang. Pero paano ako magiging handang tratuhin ka? Binibining Lin. Bakit ka nandito sa bahay ko? Ang mabaho kong kapatid na lalaki ay lasing, at ang aking kapatid na babae ang maghahatid sa iyo. Imposible yan. Paano naging mabait si Lin Pi? Panaginip lang yan. Taong aso. Jilin, talagang alam kong mali ako. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Humingi ka ng tawad agad. Sa dami ng paghihirap. Anong nangyayari? Pira-piraso ang alaala ko kagabi. Malamang masama ang maghatid ng dokumento ng maaga sa umaga. Kasunduan sa pagtatapos ng trabaho. Kumusta? Binibining Lin. Ano ang ibig sabihin ng dokumentong iyon? Hindi ko maintindihan. Kasunduan sa pagtatapos. Simula ngayon. Hindi mo na kailangang magpanggap na nobyo ko. Na-offend ko siya kagabi. Tagay, tara na. Hindi, bro, ang sabi ko. Tungkol naman sa pagiging sobrang saya, Siyempre, pinalaya na ako ng babae. seryoso ako. Si Lin Muxue, sobrang galing ng babaeng ito, mayaman na naman. Hindi mo naman ito ipagpapatuloy. Paano ako magiging karapat-dapat sa iba? Uy, paano mo malalaman kung hindi mo subukan? Dahil ba kay Suya? Kita mo? Ano bang sinabi ko? Suya? Uy, gusto mo akong iprito? Hindi ako naniniwala. Sabi ko bro, talagang nawalan ka ng asawa at nawalan ng hukbo. Si Suya ay may nobyo na ngayon. listahan ngayon ng blind date. Blind date na naman. Hiniling ng chairperson. Simula noong tuluyan na kayong naghiwalay ni Mr. Gu, hindi pa rin siya kalmado. Siya nga pala, mas mabuting kunin mo na ang certificate mula sa blind date mo ngayong linggo. Bakit naman?
Dahil simula sa susunod na linggo, mga dayuhan na lang ang nasa blind date list na ito. Ayaw mo namang mag-blind date sa kanlurang hemispero, di ba? Pag-usapan natin. Si Lufan, hindi naman masama. Kung alam ko lang, hindi ko na sana tinapos ang kontrata sa kanya. Ang sama ko talaga. Anong coincidence, Lufan? Hindi ko inaasahan na may makikilala akong dating kaklase dito. Yo, anong coincidence? Anong problema kayong dalawa? Magkabalikan na naman. Sa totoo lang, walang nangyari sa akin at kay Yaya. Dati lang naman itong ordinaryong pagtatalo. Siya nga pala, Lufan. Narinig ko kay Yaya na single ka pa raw. Hindi ako single. Ayaw na sa akin ni Lin Moxue. Single ako. Baka naman sobra ang hinihingi mo. Bakit hindi mo subukan na ibaba ang standards mo? Kasi naman, ordinaryo lang ang iyong mga kondisyon. Hoy, sabi ko, pare, kasalanan mo ba ito? Bakit hindi mo sabihin sa mga kaklase mo na may nobya ka? Nakikita mo ang hindi pagkakaunawaan, di ba? Saan ako nagkaroon ng nobya? Lufan, totoo ba ang sinabi niya? Ako. Siyempre totoo yan. At nakita ko na ang babae na yun dati. Mga ginang at ginoo. Sa hitsura, sa pangangatawan, perang-pera, kita mo, hindi ito mas mahusay kaysa sa mayayaman at magaganda sa TV. Oh. Ganun. Bakit? Paano siya magkakaroon ng nobya kung siya ay sunod-sunuran sa akin? Dahil maganda ang sinabi ni Shen Lufan tungkol sa nobya mo. Bakit hindi mo siya ilabas isang araw at ipakilala sa amin? May pagkakataon. Ayos lang. Kapag dinala mo siya, tiyak na masilaw ang mga mata mo. Eh bakit hindi bukas? Sakto para sa pagsasama-sama ng mga kaklase bukas. Ano sa tingin mo? Tulong! Saan ako makakahanap ng Shen Lufan, sisirahin mo ba ako? Lu, makinig ka sa akin. Kumalma ka. Ikaw, kumalma ka. Gusto ko lang patayin ang espiritu ni Song Lang. Napakayabang ng Gi. Tong ito. Ay, naku. Saan ako makakahanap ng babaeng magiging kasintahan ko? Mga binibini at ginoo. Oy? Lu, bakit hindi ka lumapit kay Lin Moxue at magmakaawa? Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi, Lu. Seryoso ako. Ang bait ni Lin Moxue. Sige, kunin mo na ang pagkakataon. Hoy, ang galing talaga ni Lin Moxue. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Miss Lin, hindi ko inaasahan na ang ganda mo pala sa personal. Salamat. Oo. May oras ka ba ngayon? Diretso na tayong kumuha ng sertipiko. Kumuha ng sertipiko. Oo. Hoy, balak ko. Magkaroon ng pangalawang anak sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng lahat, alam mo naman, ang aking magagandang gene ay dapat mamana ng maaga. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pinapayagan kitang pakasalan ako. Pero kailangan mong bitawan ang iyong kasalukuyang trabaho. Bakit naman? Dahil ang pagiging babae ng aming pamilya Huo, kailangan mo lang manatili sa bahay, kasama ang iyong asawa at mga anak. Hindi na kailangang magpakita. Miss Lin, kumusta? Kumusta? Hindi ko inaasahan na bata ka pa pala. Mas bata kaysa sa dati kong asawa. Nakapag-asawa ka na. Huwag mo nang alalahanin yan. Kahapon lang kami nag-divorce. Ang responsibilidad ay nasa babae lahat. Ito ang mga blind date na hinanap ng lolo ko para sa akin ngayon lang. Normal lang sa mga taga-mayayamang pamilya na may kakaunting quirks. Si Lufan lang ang masasandalan ko sa emergency. Dito dapat. Ang ganda ng class reunion na ito. Kumusta? Nasaan ka na ngayon? Hala, si Lin Moxue. Kumakain ako ng hapunan kasama ang mga kaklase ko. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Ipadala mo sa akin ang address. Ang address ay hindi. Ano ba ang ginagawa niya? Lufan, Magkasama ba kayo? Malayo ang bahay ni Yaya. Nagkataon lang na nagmamaneho ako para kunin iyon. Uy, ano ang tungkol sa iyong kasintahan? Hindi naman na dinala mo siya para makilala namin. May gagawin siya pansamantala. Maaaring huli na para kumain kasama natin. Ayos lang iyon. Pupunta ako para sabihin sa chef na ihain mamaya.
Oh, hindi maganda iyon. Paano naman tayo mga dating kaklase? Huwag mong sabihing maghihintay sa iyo ng sandali. Maghintay lang ng isang araw. Sabi mo, Tama iyon. Gusto ko ring makita kung ano ang itsura ng iyong kasintahan. ito si Song ay determinado na patayin ako. G. Lynn, pumunta kayo sa akin nang hindi nagsasabi ng maaga. May nagkakaroon ng class reunion dito ngayon. Medyo marami. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ako. Lu ang apelido ng kaibigan ko. Gets ko. Pumunta sa VIP sa ikalawang palapag. Magpadala ng ilang bote ng pinakamagandang alak ng hotel. Tratuhin sila ng maayos. Magaling na tagapamahala. Maraming salamat. Ginong Lynn, sige, dalaw-dalaw kayo sa susunod ha. Kuya Song, ang astig mo talaga. Ang VIP room ng Lian Xinhua Hotel. Kaya niya yan. basta nagsasaya ang lahat. Ito ang pulang alak na ipinadala ng aming tagapamahala. Masiyahan po kayo. Tingnan nyo, ganyan kasikat si Kuya Song. Sayang, puro inom lang tayo. Bakit wala pa tayong ulam? Hoy, sabi ko kay Lufan. Kailan darating ang nobyo mo? Ilang classmate namin ang naghihintay dito ng matagal. Bakit hindi muna tayo kumain? Pwede ba yan? Sabi ni Shen Lufan na ang nobya mo ay isang binibini. Walang dahilan para hayaang kumain ang ibang babae ng tira. Si Shen Lufan ay hindi pumunta ng personal ngayon. Pinaiwan akong mag-isa at napahiya. Sige, lahat, maghintay muna ng kaunti pa. Gumawa ng magandang impresyon sa nobya ni Lufan. Naghihintay pa rin. Sa tingin ko, gawa-gawa lang ang nobya ni Lufan. Sabihin mo na sa lahat, sinong babae ang magkakagusto sa kanya, isang munting security guard. Lahat. Sa totoo lang, ako. Lufan. Ako si Lin Mokshue, nobya ni Lufan. Sa tingin ko, gawa-gawa lang ang kasintahan ni Lufan. Oo nga, ibalik sa lahat, sinong babae ang magkakagusto sa kanya, isang maliit na security guard. Mga guys, ako talaga iyon. Ako si Lin Mokshue, kasintahan ni Lufan. Alam niya pala na ako si Lufan. Ang ganda pala ng kasintahan ni Lufan. Ang itsura, mas maganda pa kaysa kay Suya. Mahal, bakit hindi ka nagsasalita? Kasalanan ko bang nahuli ako? Tinawag mo ako sa pangalan ko. Ano pa ba ang sasabihin ko? Tulong, kailan niya nalaman kung sino ako? Miss Lin, sabi mo lang na ikaw ang kasintahan ni Lufan. Ano ang problema? Wala. Paano? Lufan, bakit siya? Hindi ko inaasahan na ang kasintahan ni Lufan ay napakamapagbigay. Nagpadala ako sa iyo ng pulang sobre na 88,000. Iyan ay 2 taon kong sahod. Nako, sayang naman. Umalis sila nang hindi man lang natapos kumain. Gusto ko talagang makilala ang kasintahan niya. Sino kaya itong babaeng ito? Si Lufan ay nakakuha lang ng isang babaeng 5 taong mas matanda sa kanya ng libre. Ano ang maganda doon? Yaya, ano ang ikinagagalit mo? Hindi ako komportable pakinggan. Si Suya, parang mali ang nainom. Yung mga hindi nakakaalam, akala naiinggit siya kay Lufan. Hoy, si Suya ay maaaring umiibig. Sinadyang paninirang puri. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Kumusta? Jaryo, may malaking balita ako tungkol sa Lins Group. Gusto mo? Kailan mo ako natagpuan? Alam ko na iyon. Sabi ko, bakit niya ako laging tina-target noon? Tinulungan kita ngayon. Paano mo ako pasasalamatan? Pwede akong magbayad. Yung 4 million na inutang mo sa akin dati, at ang sweldo mong 3,000 bawat buwan. Mukhang naipadala ko na rin sa iyo iyon. Yun. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Ipinapadala mo ba ako para magbenta ng organ? Hindi naman ganoon kahalaga ang halaga mo, di ba? Ano ang gusto mo?
Gusto kong pakasalan mo ako. Moalang-galang na po. Puno na ang appointment ngayon. Maaari ko ka lang ischedule sa susunod na linggo. Buti na lang at malaki ang buhay ko. Oy, pwede mo ba akong bigyan ng konsiderasyon? Ngayon ay makakakuha ako ng wedding photo para sa inyo. Sumandal ang lalaking ikakasal sa nobya. Ngumiti ulit ang lalaking ikakasal. Ako, si Lufan, nagpakasal sa isang babaeng CEO sa loob ng 7 araw. Kamusta, Ginoong Lin? Hindi. Tingnan mo ang balita. Ako si Lin Tianhao, naging matuwid sa buong buhay ko. Paano ka nagpalaki ng ganitong kahiyahiyang apo? Chairperson, huwag kang magalit. Baka may misunderstanding dito. Narito ang mga larawan. Ano pang misunderstanding ang maaring magkaroon? Kung gayon ito, alam mo ba iyon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngayon ko lang din narinig iyon. Lolo, May kapal ka pa ng mukhang bumalik. Walang hiyang babae. Tingnan mo ang iyong ginawa. isang litrato lang. Para saan ba? Lolo, hindi mo ba ako gustong mag-asawa ng mas maaga? Hinihiling ko sa iyo na humanap ng makakasama sa buhay. Hindi para humanap ng mestizo. Anyway, pinalaki ko na. Hayaan na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil ba ito sa mestizong iyon? Kaya ba nakipaghiwalay ka kay Xiaolu? Kung sasabihin mo iyan, mukhang tama nga. Huwag kang magsalita. Ikaw, lumabas ka. Sige, aalis na ako. Yang Yu, alagaan mong mabuti si Lolo. Wala ba akong kahit kaunting kalayaan? Bakit kailangan mong maging tagapagmana ng isang mayamang pamilya? Kailangan mong makinig sa kanila. Mr. Lin, bakit ka nakaupo dito mag-isa? Ay, Sinta. Mr. Lin, bakit ka nakaupo mag-isa dito? Umikot ka lang at hipan. Sige, ikaw muna ang humihip. Ako muna ang nasa duty. Okay. Sandali lang. Ano yun? Naalala ko na ang bahay mo ay malapit lang dito, di ba? Mula ngayon, dito na ako titira. Ikaw, ano? Malapit na tayong magpakasal. Hindi ba tayo pwedeng tumira ng magkasama? Pangunahin, hindi ako naghanda ng kumot para sa iyo o mga ganoong bagay. E di sabay nating gawin. Saan ang banyo? Maliligo ako. Nangangarap na naman ba ako? Xiaoya, bakit ka nandito? Ikaw ang naka-night shift ngayon. Natatakot ako na baka hindi ka pa kumain, kaya binilhan kita ng mga merienda. Oh, salamat. Ako. May sasabihin ako sa iyo. Pwede bang pumasok? Hindi maganda yon. Baka may magkamali ng pagkaunawa. Pero ako? Lufan, nasaan ang shower gel mo? Ginoong Lin, nandito ka rin ba? Halika, pumasok ka at umupo tayo. Hindi, may iba pa akong gagawin. Yung munting green tea ng aagaw ng lalaki kasama ang kapatid na babae. 10 taon ng maaga. Saan galing iyan? Mula kay Xiaoya. Bawasan mo ang junk food. Hindi ito mabuti para sa iyo. Oy.
Wala yun. Matutulog ka sa sofa ngayong gabi. Hindi ba tayo nagkasundo na sabay tayong matulog? Kanina lang dahil sa iyong munting suya. Lahat ng impression points mo ay bawas. Si. Supervisor, Pagmumultahin ka sa pagtulog sa oras ng trabaho. pasensya na. Ang supervisor ay talagang hindi nakatulog ng maayos kagabi. Hindi nakatulog ng maayos. Walang passion sa trabaho. Karapat dapat kang maging security guard. Ang security lesson ay supervisor. Bakit pamilyar ang likod na ito? Hindi. Oo, masyado akong nag-iisip. Paano magugustuhan ni Ginoong Lin siya? Si Lufan Lin ay palaging naghahanap sa iyo. Hanapin mo ako. Oh, bilisan mo. Oh, Hoy, Director Sun, hindi mo na kailangan pumunta. Oops, lalabas ako para manigarilyo. Walang tao dito. Pwede kang manigarilyo dito. ano ang gusto mong gawin ko sa trabaho? Goad, Ako ang amo mo. Bigyang pansin ang ugali. Bibili ako ng mga bagong kasangkapan. May nakikita ka bang angkop? Assistant Yang, nandito na ang chairperson. Bakit hindi pumunta si Mr. Lin dito? Mr. Lin, kalimutan mo na. Bakit hindi na lang ako pumunta? Gusto kong makita kung ano ang ginagawa nila. Paano ito? Komportable itong tulugan. kumuha ng mas malaki. Kami. Wala akong marinig. Uy, bakit walang tao? Siya. Si. Kami lang. Wala lang. Sandali lang. Mr. Lin, anong ginagawa mo? Tawagan si ate. Uy, Kuya Lu. Umuwi ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang uy. Kuya Lu. Kuya Lu, sabi mo, matagal na tayong magkakilala. Tingnan mo, kung pwede kang magrekomenda sa akin kay Mr. Lin. Dapat ko bang banggitin? Salamat, Kuya Lu. Ate, sobra kang masungit. Kuya Lu, dahan-dahan lang. Uy, sabi mo naman hindi naman ako pangit. Bakit ako hindi gusto ni Mr. Lin? Sandali lang. Sinabi niya lang kung sino ang gusto ni Lin Moxue. Tapos na. Tagapangulo, huwag kang magalit. Pwede bang hindi ka magalit? Sino sa tingin mo ang gusto niya? Gusto ko lang si Lu Fan, yung munting guwardiya. May narinig ba akong tumatawag? Bahala na. Pag-usapan natin pagkatapos kumain. Hoy, iwanan mo ako ng konti. Bakit hindi sumasagot ang dalawang ito sa telepono? Lufan,
May kumakatok sa pinto. Naguhugas ako ng pinggan. Tulungan mo muna akong buksan. Lolo. Nasaan ang batang si Lufan? Sabihin mo sa kanya na lumabas dito. Lolo, ano ang pinagsasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Anong meron? Lolo, Xiao Lu, Lolo, uminom ka ng tsaa. Lolo, ako si Lu Chen. At si Lu Fan din. Siya rin ang maliit na guwardiya na halos mapahiya ka. kung hindi ako dumating ngayon, itatago mo ba sa akin ito habang buhay? Sasabihin ko sana iyon noong isang araw. Sino ang nagpagalit sa iyo? Lufan, Oy. ano ang ginagawa ng iyong mga magulang kung maaari? Iyon ay ordinaryong manggagawang migrante. Oy, Ang matanda ay hindi dapat maliitin ang kalagayan ng aming pamilya, di ba? makikipagkita ako sa kanila bukas kapag libre sila. Sumasang-ayon ka na ako ay kasama si Lufan. Kalokohan. Kumusta, nanay? Kailan kayo darating ni Dad? Oops, malapit na. Anak, malapit na. Oh matanda, bilisan mo. Naghihintay ang anak. Oh, sige. Hindi lahat dahil ipinipilit mong bilhin ang bag na iyon. Anong bag? Oh, wala. Ang nanay ng anak ay nagbaba muna ng tawag. Oops, ang anak na ito ay mahirap ng ilang dekada. Biglang nagsabing magpapakasal. Walang paghahanda. May natitira na lang na 100 bilyon. Oh, hindi ko alam kung anong uri ng ugali ang babaeng iyon. Sa palagay mo ba ay lolokohin niya ang ating anak sa pera? Si nanay at tatay ay kakaiba ngayon. Bitawan mo? Anong ginagawa mo? Ay, okay ka lang ba? Lufan, buti napunta ka. Ikaw ang nag-utos kay Xiaya na makipaghiwalay sa akin, di ba? Makipaghiwalay. Kailan kayo naghiwalay? Pumatay ka ng apoy sa akin. Bavi, Madalas akong magsalita ng medyo malakas. alis. Sige, ikaw na, Lufan. Hindi kita pakakawalan. Salamat. Maginhawa. Uy, ayos ka naman 2 araw ang nakalipas. Bakit bigla kayong naghiwalay? Baka may nakilala akong talagang gusto ko. Yun, libre ka ba ngayong linggo? Bumili ako ng ticket para sa concert. Tara, nood tayo. Ngayong linggo? Hindi ngayong linggo. Ikakasal ako ngayong linggo. Ikakasal? Oo, sige, puntahan mo kami. Talagang ako mismo ang tumulak sa taong mahal ko. Ibinigay ko. Ang nawala ay nawala na. Bakit hindi mo iningatan? Mr. Lin, lagi ka na lang sumisilip, ano? Sino ang sumisilip? Ito ay inspeksyon sa trabaho. Siya nga pala. Nagkalat ako ng chismis para sa dyaryo dati. Pati si Amosong. Maghanap ka ng magtuturo sa kanya ng leksyon. Siya. Yun ang sinabi ni Lin Moxue. Maghintay ka sa akin. Binata, ayos ka lang ba? Paano kayo dalawa nagmamaneho? Wala ba kayong mata? Makikiraan po. Galing kami sa probinsya. Medyo walang alam. Tigilan mo ang pang-istorbo. Kailangan mong bayaran ako ngayon. Ito ang business card ng kumpanya ko. Magkano ang halaga? Hanapin mo ang assistant ko. Lu Huaqiang, presidente ng Lu Xiao Group. Ang sikat na real estate mogul sa buong mundo. Hoy, kayong dalawa, sandali lang. Saan kayo pupunta? Pwede ko kayong ituro ng daan. Alam nyo ba kung paano pumunta sa Lin's Group? Ano ang pakay niyo sa Lin's Group? Gusto ng anak ko na pakasalan ang presidente ng grupo nila. Hindi kami pinayagan na pumunta dati. Siya. Ang binata ng Luxiang Group ay gusto pala si Lin Moxue. Ngayon may magandang panonoorin. Lufan, tiyak na hindi ka mas magaling kaysa sa mayamang binata. Hindi pa ba dumating si nanay at tatay? Bakit hindi pa kayo dumarating? Lufan, nandito na naman tayo. Ikaw ba ay isang cos, mami? Ikaw. Haha. Lufan, binabalaan kita. Huwag kang maging kampante. Sa tingin mo ba ay pakakasalan ka talaga ni Lin Moxue? Tigilan mo ang pangangarap. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa iyo ang totoo.
Si Mr. Xiao ng Mushang Group ay magpo-propose kay Lin Muxue. Sa lalong madaling panahon, wala kang pagkakataon. Lu Shang Group. Eksakto. Iiwan ka ni Lin Muxue sa lalong madaling panahon. Hindi ako naniniwala na magpapakasal si Xiao Shui sa iba. Huwag kang maging hangal, Lu Fan, tingnan mo ang iyong sarili. Isang maliit na security guard, ano ang nararapat sa iyo? At kahit na handa kang pakasalan ni Lin Muxue, ikaw na mabahong security guard, ano ang maiaalok mo para mapasaya ang iba? Anak, Nanay, tingnan mo ang pangangatawan ng anak ko. Ang ganda! Hoy, hoy! Sabi ko nga, tama na maging isang security guard. Madali at makakapag-ehersisyo ka. Oh, tama. Anak, nasaan ang iyong kasintahan? Hindi ba sinabi mong ikakasal ka? nanay, bakit hindi mo na lang kalimutan? Hindi ako karapat-dapat. Lu Fan. Tito at tita, maupo kayo. Xiaoxue, tingnan mo ang presidente ng isang malaking kumpanya tulad mo. Anong masasabi mo sa anak ko? Maraming dahilan para dito. At sa tingin ko, ang pag-ibig ay walang kinalaman sa pagkakakilanlan. Basta gusto mo. Oh, tingnan mo kung gaano katalino ang manugang ko. Akala mo ba kami ay mga migranteng manggagawa? Hindi ko kayang bilhan ka ng bahay o kotse. Wala ka. Meron ako, at sinabi ko na walang kinalaman ito sa pagkakakilanlan. Oy, ano na ang anak? Baka pumunta siya sa banyo. Lalabas ako para tingnan. Oy. Sa palagay ko, ang babaeng ito ay medyo matalino. Bilisan mo at ipakasal mo na ang anak mo. Aayusin ko. Ayusin. Ano ang utos ni Mr. Lu? Pumunta ka at ipalabas ang balita. Sabihin mo lang na gustong magpakasal ng Lu Shang Group sa pamilya Lin. Tandaan na, huwag munang ilantad ang pagkakakilanlan ng young master. Ikaw, mabahong security guard, ano ang maibibigay mo para pasayahin ang iba? Ikaw ba iyan? Hindi ka ba natatakot na kaltasan ko ang sahod mo kapag pumasok ka? Mag-resign. Bumalik ka at sumama sa akin para matuto kung paano patakbuhin ang kumpanya. Hindi. Naisip ko na, ang agwat sa pagitan natin ay masyadong malaki. Hindi tayo bagay. Lu Fan, anong tingin mo sa akin? Akala mo ba mahalaga sa akin iyon? Ang relasyon natin ay para na lamang isang komedya, Lu. Ang maagang pagtatapos ay mabuti para sa ating dalawa. Si, ito ang sinabi mo. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Siya. Lu Fan, kung pupunta ka, hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Tanging ang binatang Panginoon ng Lu Shang Group ang bagay sa iyo. Mahirap ang pinagmulan ko. Hindi kita kayang bigyan ng kaligayahan. Nakuha natin siya. Hindi ba? Itong si Lu Fan. Hindi ba't ilang galit na salita lang ang sinabi ko? Bakit talaga siya umalis? Aba, Lolo, pinakasalan ang Lu Shang Group. Anong nangyari sa kasal ni Lolo? Sino ang binatang Panginoon ng Lu Shang Group? Kilala ko ba siya ng mabuti? Huwag kang mag-alala. Kakakuha ko lang ng balita. Wala akong pakialam kung pakakawalan mo na ang mga taong iyon ngayon. Hindi ako magpapakasal kanino man maliban kay Lu Fan. Gusto mo siya ng sobra? Tama. Naiintindihan ko. Bumalik ka muna sa kumpanya. Maghanap ako ng paraan mula sa panig ng Lu Shang. Narinig mo na ang sagot ni Lu Dong Xiao Xiu? Sige. Lahat kami ay nasiyahan.
Gusto mong uminom? Libre kita. May ganyan kang kabaitan? Mga dating kaklase naman tayo, ano naman ang masama kung bilhan kita ng inumin? Sa wakas nasa kamay ko na, tapos ka na. Sir Song, Inilagay ko ang phone ko dito. Kayong dalawa, magsaya kayo kasama siya. Naiintindihan nyo ba? Sir Song, huwag kang mag-alala. Professional kami. Lufan, hindi ba ikaw ang magaling sa panliligaw? Ipapaskill ko ang video online bukas. Para siraan ka. Sigurado ka bang nandito si Lufan? Huwag kang mag-alala. Kilala ko pa rin si Sir Lu. Song lang. Gusto kong tumakbo. May kasalanan ako. Nasaan si Lufan? Anong Lufan? Hindi ko alam. Sabihin mo. Tigil. Sa kahon. Lin Muxue, pumasok ka ngayon at makita mo ang hindi mo dapat makita, pero huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Anong ginawa mo sa kanya? Ano bang magagawa ko? Wala. Konting alak lang. Pre, uminom lang ako at akala ko normal lang. Ano bang pinagsasabi mo? At si Lufan ay hindi ganoong tao. Huwag kang pumunta dito. Lufan, kamusta ka? Bakit ang dami mong dugo? Okay lang ako. Sandali lang. Isasama kita sa ospital ngayon. Bitawan mo at huwag kang gumalaw. Maging tapat ka. Kuya Lu, paano nangyari ito? Sabihin mo kung ano ang nangyari kay Kuya Lu. Kukuha ako ng gamot para dyan. Sino ang mag-aakalang ganoon siya kadesperado sa sarili? Ikaw. Magligtas ng buhay. Iwan mo siya. Kuya Lu. Lufan, masuwerte ka sa pagkakataong ito. Hintayin mo ako. Sa susunod, lilinisin kita. Umalis ka sa daan, mabait na aso. Pag insulto mo sa aming binata, gusto mo pa rin umalis. Hindi ganun kadali. Sino ang iyong binata? Kilala ko ba siya? Tamad akong makipag-usap ng walang kwenta sa'yo. Mga kapatid, atake. Hoy, huwag sampalin ang mukha. Huwag sampalin ang mukha. Dr. Lufan, kumusta siya? Ang pasyente ay nawalan ng maraming dugo. Kailangan ng agarang pagsalin ng dugo. Sino sa inyo ang may type A na dugo? Ako. Sumama ka sa akin. Anak, ay, naku, Ito. Oops, ito. Paano naging ganito ang mabuting tao na ito? Paumanhin, tita. Nakipag-away ako kay Lufan. Lufan Kai. Ikaw? Light Snow. Alam ni tita na mabuting bata ka, ngunit dapat mo ring malaman, walang ina sa mundo ang umaasa na masaktan ang kanyang anak. Umaasa na makita ang aking anak na nasasaktan. Ayan na. Ayoko nang makita ka pa. Tita, ako. Ginong Lin, gabi na kasi. Kailangan mo nang umalis, Hana.
Kasalanan namin na hindi namin inalagaan ng mabuti ang anak namin ngayon. Bakit ka naman ganyan kalupit kay Xiao Xue? Kung hindi ako kumilos ng ganito, malalaman ba ng dalawang batang ito kung paano magmahalan? Ano ba ang alam mo? Oh, ang buti kong anak. Hoy, Kuya Lu! Gising ka na! Kumusta ka? Ang sinabi mo, sino ba ang inaasam mong siya? Si Xiao Xue. Ano na? Pinalayas siya ng kanyang tita. Oh, Kuya Lu, hindi pa gumagaling ang katawan mo. Huwag kang gumalaw. Umalis ka sa daan. Kuya Lu, huwag kang gumalaw. Kuya Lu. Saan mo gustong pumunta? Tita. Nanay. Si Xiao Xue ang aking tagapagligtas. Bakit ninyo siya pinalayas? Ay, ngayon ko lang nalaman na masakit pala. Bakit hindi ka naaawa noong nag-aaway kayo dati? Ako. Nandito ako ngayon. Hindi ka pupunta kahit saan. Nanay. Walang silbi ang tawag kay nanay. Nanay, hayaan mo na akong umalis. May sasabihin ako sa kanya. Hindi pwede. Sa simula, ngayon dapat ang araw na natanggap namin ang sertipiko. Uy, sumandal ang nobyo sa nobya. Ngumiti ulit ang nobyo. Tayo. Sabi ng ospital, nagising na si Lufan. Okay lang iyon. Bakit hindi natin siya puntahan mamaya? Ako. Mas mabuti nang kalimutan ko na lang. Bakit? Inisip ko iyon. Ako at si Lufan. Talagang hindi angkop. Uy, kung hindi ka pa bagay, walang bagay sa mundong ito. Ano ang pinagsasabi mo? Wala. Sa totoo lang, tinawagan ko na ang lolo ko kanina. Pumayag na sa kasal sa Luxiang Group. Sa loob ng 3 araw ang kasal. Si Lufan ay akin pa rin. Sabi ko, Kuya Lu, ang galing talaga ng katawan mo. Ang daming dugo, 2 araw pa lang, at buhay na buhay. Oo naman. Mga sport kasi tayo. Pumasok. Suya, bakit nandito ka? Narinig ko, kaya naaalis ka na ng ospital. Tingnan mo. Ano bang pinagsasabi mo? Lalabas ako para mamasyal. Bakit mo ako tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? Lufan, pwede kang maging boyfriend ko? Pasensya na. May gusto na akong iba. Hindi kita mapapangakoan. Bakit hindi mo maintindihan? Si Lin Moxue, niloloko ka lang niya. Ako lang talaga ang may gusto sa'yo. Tama na. Ayaw ko nang marinig. Tingnan mo ito. Pinakabagong balita si Lin Moxue, presidente ng Lin's Group. Pinakabagong balita si Lin Moxue, presidente ng Lin's Group, mayong alas 12 ng tanghali, kasama ang binata ng Luxiang Group, magkakaroon ng engrandeng kasalan ng siglo. Kumusta, Binibini? Uy, Lufan, saan ka pupunta? Lufan, tumigil ka. Wala siyang gusto sa'yo, Lufan. Sino itong lalaki? Nasa listahan ba siya ng bisita? Hindi. Ano ang tinitingnan mo? Nakita mo na bang kumain ng isang guwapong lalaki? May mali ba sa taong ito? Ang kapal ng mukha.
Lufan, hindi ka ba mayabang? Ngayon, ipapadala ko ang video ng kasal ni Lin Muxue. Nakarecord lahat at gagalitin kita. G, Lin, gusto mo ba talagang pakasalan ng isang taong hindi mo kilala? Ganyan talaga ang arranged marriage. Pipirmahan ko ang kasunduan sa kasal kasama ang lalaking ikakasal. Sa oras na iyon, magkanya-kanya na lang sila. Paano si Lufan? Tara, kausapin natin ng maayos ang tiyo at tiya ko. Siguradong papayag sila na maging kasama ka. Imposible. Hindi ko sila maharap. Ano ang nangyari? Miss Lin, pasensya na talaga. May nangyari sa lalaking ikakasal. Kondisyon? Nakatawag ka ba? Naku, walang sumagot? Ano ang magagawa natin dito? Sabi mo hindi siya mag-iisip ng 2 oras na. Bakit hindi pa lumalabas ang bride at groom? Posible bang tumakas sa kasal? Imposible. Mahirap sabihin. Narinig ko dati na si President Lin ay may inaalaga ang binatang maputi. Siguro ang dating pag-ibig ay hindi malilimutan. Pag-ibig na hindi malilimutan. Yung batang si Lufan lang. Karapat-dapat din siya. Sino ba itong lalaking ito? Ano bang pakialam mo kung sino ako? Baliw. Lufan, Song lang. anong ginagawa mo dito? Ako, gusto mong agawin ng halik. Hoy, sige na. May tumulong sa akin. May sumisira ba sa kasal? Isinusumbong ko. Gusto ng taong ito na agawin ng bride ng Young Master ng Lu Shang Group. Young Master, Hindi. kunin ninyo ang taong ito na sumira sa kasal ng Young Master. Kunin na. Hoy, kuya! Kuya! Huwag! Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko gustong sirain. Talagang hindi ako karapat-dapat. Ay naku, saan napunta ang taong ito? kasalanan mo lahat dahil kailangan mong gumawa ng isang bagay na masama. Okay na ba ngayon? Pinalaki mo ang anak mo at tumakas. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Ay, ikaw! Natagpuan ba ni Master Ludong iyon? Ay naku, bilisan mo at dalhin siya para magpalit ng damit. Maghanda na tayo. Bilisan mo. Siya. Bumalik ka lang. Bumaba ka. Bumaba ka rito. Huwag mag-alala, Ginoo. Talagang hindi kami mabubuting tao. Kuya, mali ang tao mo. Huwag kang magulo. Anong ginagawa mo? Mali ang tao mo. Bitawan mo ako. Kuya, huwag mong hubarin ang pantalon ko. Hindi ako ganoong uri ng tao. Si Mr. Lin ay tila natagpuan ang lalaking ikakasal. Tara na at tapusin ang komedyang ito ng mabilis. Pasensya na at pinaghintay kita. At bigyan natin sila ng palakpakan. Maligayang pagdating sa ating bride at groom. Ang ganda ng nobya. Kung makapag-asawa ako ng ganyang babae, kahit kumita pa ako ng 5 milyon, gagawin ko. Ikaw, bata ka, kumakain at kumukuha, no? Hoy, pero bakit bride at groom lang ang nakita ko? Medyo mahiyain ang ating groom. Pakiusap, mag-relax lang. Relax lang. Mahiyain. Itong lalaki, medyo mahiyain. Pasensya na sa pagbitin ng photo. Tumingin siya sa iba, may 100 pa. Kuya! Mali ka! Hindi talaga ako ang young master na iyon. Kuya! Oops! Lufan. Xiao Oxue. Hindi ba siya pinalayas? Ngayon, nais kong ipakilala sa inyong lahat si Lufan, ang magiging tagapagmana ng ating Lu Shang Group. Lufan, ano ang sitwasyon? Hindi ko alam. Nagkamali ba sila? Walang mali. Ha 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 ha. Ludong. Tatay?
Bakit ka nakaganyan? At siya, bakit kanya tinawag na Ludong? Anak, sa katunayan, ang tatay mo ang chairman ng Lushang Group. Ikaw dapat ang nagpakasal kay Xiao Oxue. Ano? Anak, sa totoo lang, gusto kong maranasan mo ang buhay ng ordinaryong tao, pero hindi ko inaasahan na magpapakasal ka ng biglaan. Kaya haha, tumigil na ako sa pagpapanggap. Hindi magulang. Niloloko mo ba ako? Lumaki akong hindi man lang gumagamit ng rolyo ng papel? Sinasabi mo sa akin ngayon na mayaman pala ako. Xiaolu, totoo ang sinabi ng mga magulang mo. Ah, naiintindihan ko. Natatakot ka bang makaramdam ako ng kababaan, kaya sinamahan mo akong magpanggap dito? Tama. Naisip ko na. Kung maging security guard o anuman, Hanggat dumating ang bank card mo. 10 bilyong yuan. ano ba yan? Tandaan mong ilipat ang dote ngayon kay Xiao Shue mamaya. Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 bilyon. Light Snow. Pasensya na, at sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon. Pero gusto kong malaman mo, mahalaga ka talaga kay Lufan. Oo, tama. Sinabi lang ni Assistant Yang. Ikaw, bata, ay darating at kukunin ang halik mag-isa. Ha ha ha. Tito at tita, tumigil na kayo. Hindi ko kayo sinisisi. Kayo? Handang-handa akong pakasalan si Lufan. Lufan. Si Lufan pala ay prinsipe ng Lushang Group. Panaginip yata ito. Tama. Panaginip yata ito. Saan nanggaling ang baliw? Ah, Hoy, halos nakuha ko na. Sinong batang mag-asawa ang sawa na sa isang buwan palang kasal? ikinagagalak ko. Mr. Lin, pwede ka ba ngayon? Gusto kitang kausapin ng pribado. Kung may sasabihin ka, dito muna sabihin. Gusto mong mag-resign? Oo, gusto kong magsimula muli sa ibang kapaligiran. Bakit mo ako tinititigan? Tinatanggap ko ang resignation letter mo. Kung mahirapan kang maghanap ng trabaho, pwedeng kang makipag-ugnayan sa akin. Sige, paalam. Umalis na ang dati mong kasintahan. Hindi ka ba hahatid? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Magkaibigan lang kami. Matalik na kaibigan. Talaga? Ang pinakamasarap na piraso, kainin para sa asawa. At Xiao Xue, okay ka lang? Baka naman. Oh, Light Snow. Kumusta ka? Nasusuka ka pa ba? Nasusuka ako. Bibigyan kita ng kamay ko. Doktor, ano nangyari sa kanya? Huwag mag-alala, buntis lang siya. Buntis? Ibig sabihin magiging tatay na ako.